Hello, maayong adlaw kanatong tanan. Dinhinapon kita sa usapang podcast edisyon sa atong podcast Hugpong Plumloqueños para sa bagong politika. Kinigyapon ninyo makauban si Rudy Liviano sa maong podcast o special gyapon kini nga edisyon tungod kay special ang atong mabisita karon. Although si Vice Mayor special man gyud. So ato makauban si incumbent Vice Mayor Milcho Inday Hutar nga karon nagadagan bilang mayor sa atong lungsod sa Pulumulok. Mayong adlaw kanimo, Vice. Mayong adlaw si Rodel, mayong adlaw Igso. Abit sa panahon nga gihatag nimo karon diri sa atong podcast karong adlaw. So aniya karon si Abit ang atong special nga bisita. Mayong adlaw, Abit. May adlaw po. Tuyo po nako na at least may bawaan po sa katawhan labi na sa lungsod sa Pulumulok nga ang tuyo ug tumong ni Son Inday Hutar para man sa kayuhan sa atong lungsod. Ug unta hisabtan po sa katawhan diri sa lungsod sa Pulumulok ang iyang tuyo ug tumong aron na makabot unta nga makatag siya og kayuhan sa katawhan ilabi na kadtong hinikawan no sa sa hinikawan ba sa maayong kaugmaon sa ilang panginabuhi ug una ang ako magununtang nakita nga sa iyang panggobyerno kung tagaan no ihatag sa kitasan ang iyang kadaugan unahon po tong mga kabusog timawa ba labi na katong mga homeless labi na gyud sa lugar nga diin na ay nagpuyo nga hangtod karon nagpabilin gyapon sila nga walay luna ba wala gani mga balay ila ba nikawan ba so og sa kwan pa murag sinikmahan yung taon sa palad ba so mo na po ako ang tuyo na kong tinguha nga unta hisabta no sa katawan sa Pulumulok nga ihatag po nila ang ilang kumpiyansa o pagsalig kay si Son Inday Hutar nailan naman yun di ba usa sa kataong buutan kasaligan o dili po siya na tao sa Pulumulok gani ang ako lang ihangyo nga ang living legacy nga nabilin siyang mga ginikanan wala na mahimo sa katawhan sa mga sa taga Pulumulok, di ba? Daghan mang mga milyonaryo rin sa Pulumulok, di ba? Pero nibir ko na naghatag og pagdagad labi na sa mayong panglawas, no? Gani kanang municipal hospital sa Pulumulok gidunit na siyang mga ginikanan. Di ba? Ang district hospital na area. O dili lang alang sa katawhan sa barangay Pagalungan kundi sa mga kasikbit pod nga mga barangay diri sa atong lungsod sa Pulumulok. Sumo na. Unta isabta ni sa mga katawhan sa Pulumulok. Ana. Okay, salamat Bet. Og ang atong isgutan karon para kay Vice Mayor og atong bisita si Abet, ang kabahin sa ginaingon nga good governance, ang maayong pagdumalahan sa usa ka local government unit kay importante kini nga topic tungod kay nagadagan ang eleksyon ang campaign karon Vice no og importante nga masabtan sa mga katawhan unsay bot pasabot niini og unsaon kini pag-apply kung sa panahon na nga si Milcho Inday Hutar ang mulingkod bilang mayor sa atong lungsod sa Pulumulok. So therefore akong unahan nga ang tumong gyud sa good governance mao nga ma-minimize ang corruption kung pwede pala mawala ba ang or dili lang minimize no kung dili matanggal ang corruption. Magina si Rodel ang importante no sa mga nagalingkod dina sa atong mga inchas ng gobyerno. Pangalantaw yung una dapat nga ayuson ang sistema sang panggobyerno dina sa sulod sa munisipyo. Mao na ba nga importante nga kung ang tumong nato good governance atong balikon kung giunsa nato pagpili ang mga lideres kay kung nagdaog sila nakuha nila ang pwesto pinaagi sa tikas uban pang mga pamaagi pinaagi sa kwarta sa ayuda kung unsa man diha mga external factors nga kanang naka-influensa sa decision making sa mga katawhan. So therefore kung mauna ang rason nganong nakuha niya ang pwesto then therefore ma-question nimo karon kung unsaon niya pagdumala kung galing ang pagwa sa pwesto dili matinud-anon di ba Bet ma-question nimo karon unsaon niya pagdumala kay dako man siya nagasto sa campaign. So in other words ang ato lang yung makonklude niya na nga dako ang puruhan nga bawion niya. So therefore maghimo siya mga pamagi unsaon niya pagpabalik sa nagasto niya during election campaign. So usa gyapon sa tumong gyapon dili lang minimize corruption ang ano ani kundi ang pag-manage po sa resources by importante kaayo para sa mayang pagdumalahan. So siguro basig pila to ma-discuss sa nga nga level ang atong topic karon kay mas maayo man kung kinipod ma-relate nato diri sa local situation nato sa Pulumulok
Kay daghan naman mga elements nga pwede natong analisahon kung baga kanang ang good governance ba nagatumaw diri sa atong lungsod sa Pulumulok, nagapangitigbabaw pa siya. Depende kung giunsa nato pagpili o kinsa nga mga leaders ang atong napilian. So siguro sa imong opinion, Vice, ano ang imong lantaw aning issue sa good governance kung atong itandi diri sa local nga sitwasyon? So diri sa atong lokal nga panggobyerno sa Pulumulok, so di na nato makita isip sa ka leader kung paano nimo gihimo ang imong panggobyerno dinha sa sulod sa munisipyo. Mao gani nang inasulti nako permi kung mayo ang imong pagpadalagan sa imong gobyerno, administrasyon sa imong paglingkod, kini nagapamatuod nga ang imong gihimo mao ang salamin sa imong mayong panggobyerno. Pero kung dili buting non dira na karon magsulod, ang ginaingon nato nga sakto ba ang imong pagpadalagan sa gobyerno, governance nga tawag nato o dili? Kadaghanan mo sa mga opinion, sa mga analysis sa mga politiko, Vice, masin sa mga readings nako mismo personal. Kadaghanan mo sa mga politiko magod ang problema kay nidagan sila gusto nakuha ng pwesto pero ang tumong para itigbabaw ang self or business interest. So dili ang public service mo na ang kanang maglisod ka og kining ipagula gyud sa imong decision making kung naa kay ginagukod nga interest nga makapalambo sa negosyo ba nimo, sa imong personal, sa pamilya nimo. So mao na nga dili gyud ma-resolve kining issue sa family dynasty o kini uban pang mga issue nga patigbabaw ang interest sa politiko rather than ang public service unta. So mao gid dapat ang ginaingon nato nga was nga magpapili ka o maglingkod ka ni napoon sa tumong nimo sa imong paglingkod kana ba ginaingon nimo nga ang interest mangibabaw personal interest or ang interest kung paano nimo ihatag ang tinuray na serbisyo para sa katawhan. Paano nimo gamiton ang resources sa LGU para maglambo ang katawhan rather than imong negosyo or ang imong kaugalingong pamilya or ikaw mismo. So, therefore, medyo may pagka-missionary. Tama na sa Rodel. Sacrifice, Vice. Di basta-basta, parehas karon kita nidagan, sakripisyo yun. Kaya itong tumong o panglantaw, ang gisulti na nako nga ang tinuod nga serbisyo dapat ihatag nimo sa katawhan. Pero sa tuwa, medyo nako kayo nga hagit, ako nga challenge para sa tuwa, kaya nakita naman nato nga ang sistema sa panggobyerno, sa atong lungsod kung lantaw na to daghang mga question mark nga ngano nag-ingon ani ang sistema dina sa sulod sa munisipyo. Daghang sa lawayon pa. Murag ingon ana ang mga nahitabo. Sir, igsuabit anong makuha mo rin na. Siyempre, ikaw nadugay ka man sa barangay. Di mo ganina nga ang atong tuyog tumong labi na political change pagbago sa politika ng pakibisog. Isod kayo na nato makabuot labi na rampan karon ang kanang gihimo ba sa uban nga ang kwarta nga intindin para sa katawhan isakyan pagod sa mga politiko para at least makuha nilang simpatiya o pagsalig aron mabalik sila sa pwesto o di mangko nilang kadaugan. Pero para nako no kun unta mahibaw o ma-absorb ni sa matag kasing-kasing sa mga tao mutante diri sa Pulumulok ngang tuyog tumong ni Son Inday Hutar para man sa katawhan labi na sa mga pobre gani no. So dapat siguro nga ato po nang una-unaon gani ang ato lang kadaugan para nako kanang kung dunay kuan ba kanang dunay pagsalig ang mga tao pag-abot sa panahon nga kanang na ba madesisyonan na nila kay ang tinuod para nako ba oo para nako ibalik na to ba sa mga nagdagan karon kung tan-aw nimo sa imong pagkatao no nga dali na to maduulan di ba ang uban manggod ipakita lang nila ilang pagkamaayo during sa eleksyon panahon sa campaign lang panahon lang sa campaign period pero pag-abot sa panahon ganang tubag baka sila sa mga panganihanglan sa katawhan kung naa na sila sa posisyon wala na para nako ato ni daghan ng mga experience sa akong kinabuhi no nga nag-leader ko, labi na sa napa ko sa barangay, official pa ko, pero pag-abot lagi sa panahon, taman lang diha, ikaw pa mahimong tapalan,
basulon ka pa sa mga tao, di ba? Matod pa nila, kung mag-leader ka, dapat doon na po kay gamay, di ba? Nga naman, kay moingon man ang uban nga, si umamalin, iya lang ipahimoslan ang kuan, siya siguro nakakwarta sa iyang kuan. Mao gani lang ako, di ba? Nalipay ko nga, nindool si Suninday sa ako, nagpatabang nako, kay nakita nako, ang yang tuyog tinguha, di ba? Dili ingon nga mogamit og kwarta kun dili ang kanunay nang gi-explain sa katawhan ba nga kwarta ni versus gugma. So hinaut po ang kanang iyang panglantaw, iba madawat sa katawhan o ipakita nilang kinasingkasing nga pagsuporta. Kaya diha natumangkon nga siguro maiwasan gyud dili na gyud na kanang grapon corruption maiwasan na gyud pag-abot sa panahon nga maangkon niyang kadaugan. Ana lang para nako. Maglahi man gud bet ang imong decision making kung nakuha nimo ang pwesto pinagi sa kwarta. Tama. Tama gina si Rodel, no. So lahi kung laki ang kabaguhan sa lahi kung sa kasing-kasing magikan vice. Kay gani sa governance appreciated gud kayo unta vice kung ang panglantaw sa governance mao ang maayong pag-manage sa resources sa usa ka local government unit kay ma-enhance niya ang development. So, therefore, kung nakuha ni mo ang pwesto tungod sa kwarta o uban pang mga dagkong gasto, therefore, ang may tabo niya na, kung saan niyo mapag-manage karon sa government resources, kay daghang pamangkang bawi noon. So, may posibilidad nga ubang government resources ni mo moadto sa laing bulsa. Hindi ma-maximize nga to sa development sa katawhan. So, mao gani na si Rodel ang ginahambal naton nga kabalo man kita kung election time karon. Right. No? Siyempre, nakita naton ang realidad, no? Grabe ang hinatagay sa akap, tupad, kag AX, no? Kag siyempre diyan nato nakita ang landscape sang pamulitika karon naglain ang gid, no? So mo ganina nga hindi lang ni karon ang kapagtupad. Pagkatapos ini nga mahatag ni tanan 10 days before election. So madula na hina, no? Kay hindi bawal naman. Pero pagkatapos sina kabalo ko, ang sunod naman sina kumaytabo, personal naman nga kwarta nila. Amo ang ipanghatag sa katawhan. So karon kung amo na ang plastada, personal nga gastos karon. Magdako ang investment nila, madako ang ilang gastos. Pag magdaog sila karon di na nila bawion. Dako balawion niya. Dako karon nila bawion. Tumagani. Ang isa pang mga bagay nga mga muna. No? So amo ganina nga sa pagpanaog naton. Ginahambal nato na tianong sabat nila sa mga katawan mismo sa ginahambal ni Igso Arbit ining mga laylayan, mga pobre nga ginapangkantuan naton for almost 1 year sa ginahambal kung nanaog kita direkti kung amo na ang mga pamangkot na kon sa akon nga paghambal anong hambal nila di na bawion sa kaban naman sang bayan. Ang isa naman naghambal naman ti bay so amo na di mangurap naman na kung sino mga pungko dia.